Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong natin mula kay Joshua Lopez. Sir, tanong ko lang kung ang San Benito ay anting-anting na din ba na maituturing? So masyadong tricky yung question na to, pero ang opinion ko dito ay depende sa paniniwala mo. At depende rin sa dasal mo or kultura na sinusunod mo. Kasi kung kulturang Pinoy occult, ay tuturing talaga na anting-anting yan. Kasi isa yung medalya para sa kanila na nagbibigay proteksyon. Kumbaga sa kanila may sariling buhay o mabubuhay siya kapag pinakonsagrahan mo o pinabasbasan mo sa isang antingero or isang manggagamot. Ganito kasi yan eh. Ang konsepto ng medalyang buhay ay meron niyang espiritong gabay. Kaya nga naging buhay siya is because meron siyang espiritu na namamahay sa loob. Yan ay sa konsepto ng Pinoy occult. So, pag Pinoy occult, ibig sabihin, ang source of power ng San Benito nila ay hindi talaga kay San Benito. Kasi kung pagbabasihan mo ang kanilang dasal, yung Salumtum Mundi, ang pinapatungkulan doon ay ang Imok, Gidok, at Dok. Yun po ang tatlong persona ng Infinito Diyos or Infinite God. Kasi sa paniniwala ng Pinoy occult, mas mataas pa ang Infinito Diyos kaysa kay Jesus. Basahin nyo yung mga kasulatan na nagpapatungkol sa Epic of Creation sa version ng Pinoy occult. So sa kanya doon ay yung tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, gawa lamang sila o likha lamang sila ng Infinito Diyos. So nanggaling lang sila sa Infinito Diyos. Yan yung paniniwala ng mga Pilipino when it comes to Pinoy occult. It's because nagsimula kasi yan sa kultura ng Pinoy na meron tayong supreme deity na si Bathala. So parang na-fuse ang concept of Catholicism into the concept of pre-colonial spiritual beliefs ng mga Pilipino. So, parang napaghalo-halo sila. So, kung ikaw naman ay isang Kristiyano o isa kang Katoliko, ang tingin namin dyan, kasi dati akong Katolik, ang tingin namin sa San Benito is instrumento or in other terms, sacramental. So, sacramental kasi is instrumento yan, daluyan yan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo or enerhiya ng Espiritu Santo. So bakit hindi na lang sa tao idadalo yung Espiritu Santo? Bakit isasalin pa sa medalyon? Meron kasing vision dyan si San Benito. So nagpakita siya sa isang monghe na gawin yung medalya o maglikha ng medalya na mayroong ganong inscription kasi malakas yun na pangontra sa Diablo. So si Saint Benedict po ay isang tapat na tagasunod kay Kristo. So therefore, pag nagpakita si Saint Benedict doon, may malaking possibilities na meron yung basbas ni Christ para tulungan yung mga tao. Ito opinion ko lang kasi kung idadaan kasi sa katawan natin, yung tao talaga makasalanan eh. Hindi naman lahat ng tao nagpa-fasting. And sa isip, sa salita at sa gawa, maaring magkasala yung isang tao. So, most probably, maaring manghina yung Holy Spirit sa katawan natin. So, kung doon siya idadaan sa medalya, so gawin yung parang daluyan or power bank. So, hindi naman tulad ng tao yung medalya na may sariling isip.
So, metal lang naman yon na ginawang instrumento. Merong selyo. Iba din naman yung konsepto ng Pinoy occult kasi para sa kanila, yung medalya nila may sariling isip kasi may nakasapi doon na espiritu na bigay ng infinito Diyos. Sa mga Kristiyano naman or Katoliko, yung Saint Benedict medal namin ay instrumento lang yun, daluyan lang yun, parang power bank lang ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At para nga sa mga pare, yung mga exorcist priest is para sa kanila is reminder lang yun eh. Kumbaga may nakasulat na letra, so ibig sabihin, nire-remind ka lang kung ano ang mga meaning nun at yun ang dadasalin mo. Pero the medal alone, lalo na pag blessed, so meron talagang epekto sa mga taong tinamaan ng spiritual na sakit. So, depende yan sa paniniwala mo. Kung Pinoy occult yung base ng belief system mo, so may tuturing na anting-anting talaga yan. Ang next question ay mula kay Juni Borja. So, shout out sa'yo. Bro, tanong ko lang po, bawal ba dalhin ang San Benito sa sabungan? Ito, opinion ko lang ha. Kung ikaw po ay isang Kristiyano o Katoliko tapos ang tingin mo sa San Benito ay sacramentals at sumusunod ka talaga sa mga aral at rules ni Saint Benedict, bawal po talaga yan dalhin sa sabungan. Alam niyo ba kung bakit? It's because isa sa mga turo o rules ni Saint Benedict ay pinagbabawalan yung tao sa mga makamundong bagay tulad ng bisyo, alak, at isa na doon ang sugal. So pag dinala mo sa sabungan ang Saint Benedict medal mo, ibig sabihin, ikaw na mismo lumabag sa aral ng sarili mong medalya. Kaya nga magsusuot ka ng Saint Benedict medal para i-remind ka kung ano yung mga alituntunin na dapat mong gawin. So yun yung mga rules ni Saint Benedict. Kumbaga mga batas niya na dapat mong sundin. Actually, pwede mong i-google yan, ano yung mga rules ni Saint Benedict, mga batas niya doon. Masyadong stricto si Saint Benedict. Ang dami talagang bawal kung tutuusin. So, meron din namang nagsasabi nga, bakit hindi pwedeng dalhin sa sabungan? Protection ito, di ba? So, kailangan ko ito. So, kung ikaw mismo ang magsusugal, paano ka proteksyonan ng Holy Spirit o ng medalya mo kung ikaw mismo ang lumapit sa kasalanan? May nakasaad pa nga doon sa dasal, di ba, na vade retro satana. Lumayas ka, Satanas. So, mawawalang saysay na yon. It's because ikaw lumapit kay Satanas. Ikaw lumapit sa sugal. Ikaw lumapit sa makamundong bagay. At depende din yan sa motive ng tao. Meron din namang iba na pumupunta lang sa sabungan. It's hindi naman inuubos yung kayamanan. O kumbaga kung meron lang extra pera. So, nagdedepende pa rin yan sa konsensya na dinadala mo. So, kung nandoon ka lang sa sabungan, kasi bodyguard ka ng isang mayamang tao, hindi ka kasali sa pagsusugal, pwede mong dalhin. It's because yung motive mo o yung cargo de konsensya mo ay malinis. Kasi hindi ka man pumunta doon para magsugal o gumawa ng makamundong bagay. Nang doon ka dahil sa trabaho mo. Although yung boss mo ay under sa mga makamundong bagay, so hindi mo naman siya kinukonsinte. Hindi naman ikaw yung nagdala sa kanya doon. Ikaw ang dinala niya doon para protektahan siya. So ibig sabihin nun, wala kang kasalanan. Sinusunod mo lang ang utos ng iyong amo. Kumbaga, malinis yung konsensya mo, malinis yung puso mo. So ganun lang yan. Nagdedepende yan sa motive at sa cargo de konsensya. So I hope nakuha niyong point ko pagdating sa rules or batas o bawal sa Saint Benedict medal. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot, so i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo on the next topic. Yun na po. Thank you.